Hapon po mga ka-Romans 1:16 PH. Tayo po ay narito at muli po ay aayon tayo. Mangangaral tayo ng salita ng Diyos. Kasama ko yung asawa ko, may dala tayong speaker. Yan, speaker po yan kasi ang asawa ko ay aawit sa mamaya bago po mag-street preaching. At ang ating pangangaral po ay libre lamang. Walang bayad po ang salita ng Diyos, libre lang po ipinangangaral. Dahil mahalaga ho na maunawaan ng bawat isang taong makasalanan na kailangan nila ng kaligtasan na kay Kristo. Yan, libre lang po, walang bayad. At maraming salamat. To God be the glory. Napakasip-isip mo ba ang buhay mo? Kung bakit naibagay isang buhay mo? Kung saan ka nang galing, kung saan ang pagtutunguhan, may dahilan ka, hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Tutulungan ka ng Panginoon, lumapit sa Kanya. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo itong gawin. Sapagkat di mo matid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Buhay natin ay samantala. Isang saglit ika'y buhay, tapos wala na. Kaya ngayon ang panahon mo narapin ang katotohanan. Sa Diyos lamang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo mangit kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Huwag na magduda pa, ngayon'y gawin mo na. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo maliit kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Magandang gabi po o hapon po sa bawat isa at salamat po sa Panginoon na kami po muli ay narito upang magbahagi po ng libreng pangangaral ng salita ng Diyos at libre po kawitin para po sa mga tagapakinig po sa gabi nito. At naway sana bago po ako magsisimula ng pangangaral po ng salita ng Diyos, kung
muna po ay mag-pray. At nawa sana ang banal na Espiritu ng Diyos ang siyang kumausap at kumilos po sa puso ng mga tao na maabot po ng aming libreng pangangaral ng salita po ng Panginoon. Ang manaming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Ama, sa hapong ito, Diyos, na kami muli ay narito sa balik po, Diyos, upang mapagbahagi po ng libreng pangangaral patungkol po sa dakilang kaligtasan at katiyakan po ng pagtungo sa langit sa pamamagitan po ng banal po na yung salita. Walang iba po kundi ang Biblia. Patuloy, Ama, na gamitin mo ko, Diyos, sa hapong ito na mag-blessing po sa kapwa ko makasalanan at makita nila ang isang katotohanan sa buhay ng isang tao at ang kahalagahan ng may Diyos una sa puso at katiyakan ng pagtungo sa langit. Maraming salamat, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Kami po ay mga ngaral from Macedonia Baptist Bible Church. Narito kami, hindi patungkol po sa relihiyon, kundi patungkol po sa mensahe po ng salita po ng Diyos, patungkol po sa katiyakan po ng langit. Bago po ako magsisimula, ako po may katanungan sa bawat isa. Pag dumating pa sa atin ang kamatayan anumang oras, nakakasigurado ba tayo sa ating puso 100% na sa langit talaga totoo ang ating kaluluwa? Iyak mo ba sa iyong puso na pag dumating sa iyo ang kamatayan anumang oras, iyak mo ba sa langit talaga pupunta ang iyong kaluluwa? Kung hindi mo po sigurado ang nakakatiyakan ang pagtungo sa langit sa iyong puso, ang Bible po ay magbibigay po ng mensahe sa langit po kung paano matiyak ang pagtungo po sa langit. At bago pa ako magbabahagi ng katiyakan ng langit, magbibigay muna ako ng isang mensahe patungkol po sa kapahamakan ng isang tao. Bakit ba ang tao ay mahalaga na dapat habang nabubuhay pa ay matiyak natin o masigurado natin sa ating puso na sa langit talaga tayo pupunta? Alam mo kaibigan, ang problema ko natin sa ating buhay dito po sa pisikal, ang ating pagkain, ang ating pamilya, ang ating bahay, ang ating may susuot o pera, pinansyal sa ating pangangailangan pisikal dito po sa mundong ito. Ngunit kaibigan, nakakalimutan po natin ang kalagayan po ng ating kaluluwa sa harapan po ng Diyos. Yan po ang problema ng tao sa harapan po ng Panginoon, kaibigan. Ito po yung tinatawag na spiritual na problema ng isang tao sa harapan po ng ating Panginoon. Kaibigan, ang problema po natin sa Diyos ay anuman po kalagayan ng ating buhay, anuman po ang ating religion, gumagawa man tayo ng kabutihan sa ating kapwa, kaibigan, may problema tayo sa Diyos. Ang itong problema natin sa Diyos, ito ang naging dahilan sa tao at sa Diyos, kaya ang tao ay hindi siya nakakasigurado kung sa langit pa talaga siya pupunta. Hindi natin sigurado kasi alam natin ang problema natin sa harapan ng Diyos, ito po ay tinatawag na kasalanan. Opo kaibigan, ako po ay nangangaral ng salita ng Diyos at anuman po ang kalagayan mo ng iyong buhay, lahat po tayo ay mga makasalanan. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos, kaibigan. Anuman po ang religion mo, anuman po ang paniniwala mo sa iyong buhay, pero ang isang katotohanan sa buhay ng isang tao, isa lang po ang problema natin sa harapan ng Diyos.
ng kamatayan dahil po sa ating mga pagkakasala. Kaya ang tao natatakot pagpasayang usapan kamatayan. Alam mo kaibigan, ngayon hindi natin pag-usapan ang kamatayan. Pero ang kamatayan darating talaga po sa buhay ng isang tao. Dahil sabi po ng banal na salita, sabi po ng Bible, according to Hebrews 9 verse 27, in us it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Oo, kaibigan, pagkatapos ng kamatayan, dito po sa mundong ito, tayo po'y haharap. Haharap tayo sa hukuman po ng banal, perfectong Diyos. Tayo po'y hahatulan sa lahat po ng ating nagawang kasalanan. Alam mo kaibigan, sa batas po ng tao, po'y nagkakasala tayo physical. Sa batas po ng tao, meron din po batas ang tao. Meron po kaukulan po, parusa. Pag ang isang tao ay nagkasala po rito. Ganun din po sa batas ng Diyos, kaibigan. Ang Diyos po ay patas. Ang Diyos po ay pag ikay ay nagkasala, hindi mo kayang bayaran ng anumang meron sa iyo ang mga nagagawa mong kasalanan sa harapan po ng Panginoon. Pero dito po sa batas ng tao, kaya po nating bayaran ng batas. Depende po sa isang tao, sa isang judge o sa isang humahawak ng kaso ng tao. Pag ikay mayaman, kaya mong bayaran ang batas ng tao. Hindi naman po lahat, pero nangyayari po sa buhay ng isang tao. Pag mayaman ka, kaya mong bayaran ang batas po dito sa mundong ito. Pero pag mahirap ka, hindi mo kayang bayaran, kulong tayo. Pag mahirap tayo, kaibigan. Pero kaibigan, sabi po ng Bible, tayo po yung mga makasalanan. At ang Diyos ay may hatol po sa ating mga nagawang kasalanan, mahal ko kaibigan. Ang problema po natin, tayo nagkasala sa Diyos. Ano man ang religion mo, ano man ang kabutihan na gagawa mo sa iyong kapwa, nagsisipa ka man, tayo po ay mga makasalanan. At ang sabi ng Bible, dahil sa kasalanan, ang kamatayan dumarating po sa atin. Appointed unto man wants to die, but after this, the judgment. Unang kamatayan, ito po yung natawag na physical death. Na ating katawan ay babalik po sa alabok. Kakainin po ng ulo ng ating katawan. At ang ating katawan, wala na po yung pakiramdam. Dahil ang kaluluwa na nakakaramdam ng sakit, ng lungkot, ng inagpis, ito po ay humiwalay sa ating physical na katawan. Kaya ang ating katawan, babalik ito sa alabok. Dahil sabi ng Bible, ang tao, ang katawan ng tao, ay nilikha po sa alabok ng Diyos at binigyan ng hinirap sa kanyang butas ng kanyang ilong. Kaya ngayong kaibigan, ang ating kaluluwa, ito yung tayo na nakakaramdam. Ang ating kaluluwa ay eternal, kaibigan. Ito po ay hindi namamatay ang ating kaluluwa. Kaya sabi ng Bible, judgment, ikalawang kamatayan, kaibigan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, for the wages of sin is death. Sabi po ng Romans 6 verse 23, kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ano ba ang kamatayan na sinasabi po ng Biblia? Mababasa po natin, kaibigan, sa Revelation 20 verse 14 and 15. Ito po ang spiritual death. Ito po yung judgment ng Diyos sa mga taong mga makasalanan. Kagaya ko, kagaya mo. Makasalanan din ako, bakit kong kaibigan? Lahat tayo yung mga makasalanan. Kaya ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. At ang sabi po ng pahayag, 20 talata 14 ay 15 sa English, and death in hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was found not written in the book of life was cast into the lake of fire. Sabi po sa Tagalog, ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa lawa ng apoy. Sa makatuwid, ito ang ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi nasumbungan na naisulat sa aklat ng buhay ay ibinulit sa lawa ng apoy. Kaibigan, ang punishment po ng ating pagkakasala, ito po ay eternal na kapahamakan, lake of fire. Kasi ang ating kaluluwa, kaibigan, ito po ay eternal. At ang ating kaluluwa, itong ang nakakaramdam ng lahat ng ating nararamdaman habang nabubuhay tayo, ang ating kaluluwa. Kaya nga, may kalawang kamatayan, may judgment, kasi ang ating kaluluwa, yun ang nakakaramdam, kaibigan. Masamang balita, kaibigan, sa buhay ng isang tao, dahil tayo ay nagkasala.
Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan po sa kapamakan po ng impyerno. Alam mo kaibigan, titigas ang araw ng isang kasalanan ng tao pupunta sa impyerno. Ang sabi nga po ng Revelation 21 verse 8, at sa lahat ng mga sinungaling ay merong kabahagi sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaibigan, sapat na kasinungalingan. Ilang beses ka na ba nakapagsinungaling? Una sa Diyos at sa ating kapwa. Maraming beses na. Pati rin ako kaibigan, nakapagsinungaling din ako that time nang wala pa ako sa Panginoon. Kaibigan, sapat na po ang kasinungalingan ng isang tao. Mayroon tayong kabahagi sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Masamang balita, ang tao nagkasala sa Diyos at dahil sa kasalanan na tayo po ay na-separate sa Diyos at ang tao ay patay sa kanyang kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kapahamakan po sa apoy at asupre na siya ay ikalawang kamatayan. Yan ang pinakamasamang balita sa isang tao. Alam mo kaibigan, mahirap mamatay. Kahit mayaman ka, kahit milyonaryo ka, kahit marami kang ari-arian sa iyong buhay, pag wala kang Kristo na tinanggap sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mo na kapagligtas, mahirap na ang tao, pupunta tayo ng impyerno. Ano kaibigan, sabi ng Bible, ang impyerno ang pinakamasama at ang nagdurusa ang kaluluwa ng isang tao. Sabi ko ng Bible, apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay. Sabi ng Biblia, nakakatakot po ang paglalarawan ng Bible sa impyerno o mahal po kaibigan. Kaya nga po sabi ng Bible, huwag kang matakot sa pisikal na kamatayan. Bagkos ang katakutan mo, ito pong espiritual na kamatayan na nagsusunog ng kaluluwa ng isang tao. Papayag ka ba kaibigan? Susunugin ka, hindi ka na mamatay magpakailanman. Dalawa ho ang pupuntahan ng tao. Impyerno o langit. Masamang balita, lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Sapat na ang kasinungalingan na tayo ay pupunta ho sa impyerno. Lahat ho tayo liars. Lahat tayo makasalanan. Pupunta tayo ng impyerno. Masamang balita, kahit anong buti mo, kahit may religion ka, kahit gumagawa ka ng mabuti, kulang yan dahil makasalanan tayo. As it is written, there is none righteous, no not one. Romans 3 verse 10. Kaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Pag ikaw ay nagmamataas sa Diyos na sinasabi, mabuti naman akong tao, nagsisimba naman ako, nagbibigay naman ako sa simbahan, lahat ng iyan ay mabuti. Pero tandaan mo kaibigan, pag lahat ng gawa nating katuwiran sa ating sarili, ito'y kulang sa harapan ng Diyos dahil ikaw at ako'y makasalanan. Sabi po ng Isaiah 64 verse 6, ang ating katuwiran na nanggagaling sa atin, ito po isang filthy rag. Ano bang ibig sabihin ng filthy rag? Ito po ay masahang, marumi sa harapan po ng ating Diyos dahil ikaw at ako ay makasalanan. Kahit nagsisimba tayo, gumagawa tayo ng mabuti, may religion tayo, kulang yan pag sa sarili nating paraan. Alam mo kaibigan, gumawa ang Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para ang tao ay matiyak ang pagtungo sa langit habang nabubuhay pa sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. Kung ang basyan pala ay religion, kung ang basyan pala kabutihan, kung ang basyan pala pagsisimba, bakit ba ibigay ng Diyos Ama ang kaisa-isang anak niya na si Jesucristo? At anong kaibigan bilang isang tao? Kung ikaw'y bibigyan ka ng Diyos ng kaisa-isang anak, kaya mo bang isakripisyo ang bugtong mong anak para sa iyong kapwa makasalanan? Parang yung anak mo ang magdudusa para sa iyong kapwa makasalanan. Kaya mo bang ibigay ang kaisa-isang anak mo para sa iyong kapwa makasalanan? Kaya mo bang ibigay ang kaisa-isang anak mo? Mahirap gawin ng isang tao yan, kaibigan. Pero ang Diyos Ama, dahil sa Diyos, ibigay niya ang kaisa-isang anak niya sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Alam mo kaibigan, napakadakilan ang pag-ibig ng Diyos. Alam mo kung bakit? Kasi sa
ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang bugtong niya na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa langit yun. Masamang balita, makasalanan tayo, sapat na kasinungalingan, pupunta tayo ng impyerno. Ngunit nakita ang pag-ibig ng Diyos Ama. May paraan ng Diyos para ang tao habang nabubuhay pa, matitiyak niya sa kanyang puso na siya ay pupunta sa langit. Dahil si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa aking mga pagkakasala. Mahal tayo ng Panginoon, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos, kaibigan. Ayaw ng Diyos na ang kaluluwa ng isang tao ay mapunta sa impyerno dahil sa ating mga pagkakasala. Nakita ang pag-ibig ng Diyos. Habang may buhay ka, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng bugtong inanak. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus. That whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Ang sinuman sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang tao po ay may choice sa kanyang sarili. Kung gusto mo pumunta sa langit sa oras na ito, sampalatayanan mo ng tunay sa iyong puso sa Jesus. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon mo at sarili mo tagapagligtas. Naminin mo na mahina ka. Naminin mo na makasalanan ka. Naminin mo na hindi mo kayang dalhin ang iyong kaluluwa dahil may reliyon ka. Dahil mabuti kang tao. Aminin mo na mahina tayo, kaibigan. At kailangan natin ng isang Diyos na magliligtas ng ating kaluluwa pag dumating po sa atin ang kamatayan. Kaibigan, sa oras na ito may choice ka. Ang tao hindi pinipilit ng Diyos na pumunta sa langit. Ngunit ang Diyos, ayaw ng Diyos, ang kaluluwa ng tao ay mapunta sa impyerno. Kaibigan, nilikha ka ng Diyos, hindi para kontrolin ka. Nilikha ka ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng free will. Pwede mong piliin ng Diyos sa iyong puso. Pwede mo siyang sampalatayanan sa oras na ito. Kung nais mong matiyak ang langit sa iyong puso, kaibigan. Sabi po ng Romans 10 verse 9, kung ibabayad mo sa Jesus na Panginoon na siya ay muling binuhay ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Ang sabi po ng Romans 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus maliligtas. Kaibigan, sa gabing ito, napapakinggan mo ang aking tinig. Kung kumikilos ang salita ng Diyos sa iyong puso, na alam mo pala na ikaw at ako ay makasalanan, dahil sa kasinungalingan na ikaw at ako pala ay pupunta sa impyerno. Ngunit salamat sa Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para pala sa aking kaluluwa. Salamat sa Diyos Ama na ibinigay pala sa akin sa Jesus para ako itubusin sa krus ng
dakilang nangyari. Dahil sa tunay na Diyos, Jesus Christ, siya po'y muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Kaibigan, sa oras na ito, kaya mo bang tanggapin sa Jesus? Kaya mo bang sampalatayanan sa Jesus sa iyong puso sa oras na ito? Gusto mo bang pupunta ng langit sa oras na ito? Sabi ng Bible, 2 Corinthians 6 verse 2, the day is our salvation. Ngayong oras na ito, ngayon ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Pwede mo ako sabayan ng isang panalangin. Sabi po ng John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Si Jesus ang daan. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang buhay. Walang makalalapit sa Ama, kundi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Isang Diyos, inalikuran ng kayamanan ng langit, bumaba sa lupa, ipinanganak ni Virgin Mary sa sabsaban, at namayubay sa cross ng Kalbaryo para po sa ating mga pagkakasala. Ang kaligtasan ay ino-offer sa lahat ng tao makasalanan. Ang katiyakan ng langit ay ino-offer ng Diyos sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Sabi po ng Luke 5 verse 32, I came not to the righteous, but sinners to repentance. Umarito ang Panginoon hindi para sa mga tutuwid, kundi bumaba ang Panginoon sa lupa para po sa ating mga makasalanan. Kaibigan, kung alam mo makasalanan ka, kung alam mo ang dami mo ng kasalanan sa Diyos, ngayon na oras sa gabing ito, i-confess mo sa Panginoon. 1 John 1 verse 9, kung ipabayag mo sa iyong bibig na sa Jesus ang iyong mga pagkakasala, kaibigan, ito po ililinisin ng Panginoon sa oras na ito. Lahat ng kasalanan mo, papatawarin ng Diyos sa oras na ito, kaibigan. Pag ngayon, tanggapin mo siya. Ngayon, kung nais mong maligtas, naunawaan mo ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos, pwede mo ako sabayan ng panalangin. Ang panalangin itong pagtanggap ay hindi makapagliligtas sa iyo, kundi yung pananampalataya mo sa iyong puso na si Jesus ay binayaran ng iyong kasalanan na libo na kanal. Kaibigan, pwede mo ba akong sabayan sa panalangin sa oras na ito? Arihin mo na ikaw ang kumakausap sa Diyos. Ako po ay gagabay lang sa iyo sa panalangin ito. Pumikit ka, saan ka mang lugar tayo. Kung maunawaan mo makasalanan ka, pupunta ka sa langit at gusto mo pumunta ng langit, sumabay ka sa panalangin ito. Totoo na may pananampalataya sa iyong puso. Ang Diyos po naliligid sa puso namin, kaibigan. Alam ng Diyos ang puso ng tao. Alam ng Diyos ang kasalanan ng isang tao. Nawa sana sabayan mo ako sa panalangin ng pagtanggap. Mahal siyang maligtas, nakapamakan ng impyerno, siyang palatayanan mo sa Jesus. Ito po ang panalangin ng pagtanggap. Nawa, may pananampalataya sa iyong puso. Nakaupo ka man ngayon, nakatayo ka man ngayon, huwag kang mahiya. Nasa Diyos ka naman lumapit. Kaibigan, ito po ang panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, nalaman ko sa iyong salita na ako'y makasalanan, pupunta ng impyerno. Ngunit salamat, Panginoong Jesus, namatay ka para sa aking pagkakasala. Ipinago sa krus, inilibing, at pagkalipas ng 3 araw ay muling nabuhay sa mga patay. Panginoong Jesus, pagarihan mo ang aking buhay. Napasok ka sa aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, sa oras na ito, kung sumabay ka sa panalangin na may pananampalataya sa iyong puso, ang pangako ng Diyos sa mga taong tumanggap sa oras na ito, according to John 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Tatapat sila na sa pagtanggap sa Kanyang pangalan ay sila lang ang binigyan ng kapangyarihan bilang tawaging mga anak ng Diyos. Kung tinanggap mo sa Jesus sa oras na ito, Hebrews 10 verse 17, Hebrews 10 verse 17, ang
At ang sabi ng John 3 verse 15, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Religion cannot save you. Good works cannot save you. Only Jesus Christ can save you, kaibigan. Si Jesus na ang makapagliligtas ng ating kaluluwa sa kapamakan po ng impyerno. Sabi ng Bible, pananampalataya. Puso ang basihan, kaibigan. Maraming salamat po at nawa sana sa gabing ito ay nagbigay po sa akin ang paalala, ang mensahe ng salita ng Panginoon patungkol po sa katiyakan ng langit. At bago kami magtatapos, kami muna po ay magbibigay muli ng isang libreng awitin sa mga tao na nakikinig po ng libreng pangaral ng salita po ng Diyos. Sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala nang pagkataon at muli ang lahat, at Kaibigan, napakaganda ho ng mensahe ng awitin. Kailan pa? Kailan mo pa ipapagamit ang buhay mo? Habang malakas ka pa, habang humihinga ka pa, kaibigan, kailan ang oras para ipagamit mo ang buhay mo sa Panginoon? Kaibigan, huwag mo lang ipagamit ang buhay mo sa kasalanan. Bagkos, ipagamit mo na sa Diyos dahil ang purpose ng Diyos sa buhay ng isang tao ay paglingkuran natin ang mayalang sa ating buhay. Maraming salamat po. Ang maraming Diyos, dakila, kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa iyong mensahe. Salamat o Diyos sa iyong Biblia na patuloy na tunay na nagbabago ng puso at buhay ng isang tao. Ano man po ang kabigatan, problema ng isang tao,
ang tunay at buhay na Diyos na lagi nandiyan sa mga taong nais lumapit kahit sila tunay na makasalanan. Maraming salamat o Diyos sa iyong kamay na patuloy na nakahatang at nag-aantay sa mga taong lumalapit sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa aming buhay na patuloy na ginagamit mo. Salamat po sa iyong biyaya na nasutungan namin sa aming buhay. Kami rin po, Ama, ay magkasalanan. Ngunit salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa bugtong mo anak si Jesus na naunawaan namin na ang relasyon pala ang mahalaga sa Diyos, hindi reliyon. Maraming salamat o Diyos na Ama, sa oras na ito may naligtas kahit isang kaluluwa. Sana Ama, sa gabi ito may sumabay kanina sa panalangin. Kahit isang kaluluwa lang sa aming pangangaral. Dahil sa amin ang iyong salita, sa isang kaluluwa na nagsisi, laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa sangkalangitan, sa isang kaluluwa na lumalapit sa Diyos. Maraming salamat, Ama. Hindi kami karapat-dapat na mangaral ang salita mo, ngunit dakila ang biyaya mo sa amin. Ama, magbago ka pa ng mga tao. Maglapit ka pa ng mga tao sa pangalan ko ng iyong biyaya. Maraming salamat na Diyos sa mga nag-aalap buhay dito, sa may mga kabigatan at problema dito. Ilapit mo sa Panginoon. Ama, ingatan mo sila. Protection ka nila sa kanilang buhay, Panginoon. Yung mga tricycle driver, yung mga nagtitinda dito, Diyos, magpalain mo, Panginoon. At nawa sana makita nila ang tunay na kayamanan ng isang tao. Walang iba kundi ang Diyos sa kanilang puso. Sabi nga po ng iyong salita, magamtan man ang mundo, ngunit kung ang isang kaluluwa ay maiiwala niya, walang kabuluhan ang kayamanan ng isang tao. Maraming salamat sa Diyos, napakadakila ng pag-ibig mo. Sa dami ng tao dito, magkakaiba-iba ang puso. May matigas, may malambot. Pero alam namin na Diyos, ang salita mo'y makapangyarihan dahil ikaw naman po ang kumikilos sa puso ng tao. Kami po naman, instrumento lang niyo para ipangaral ang gospel o good news o mabuting balita ng kaligtasan na niya kay Kristo. Maraming salamat sa Diyos. Ingatan mo ang bawat isa. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. Pasisa po sa abala. Mahal tayo ng Panginoon. Nais ng Diyos pumunta ng langit. Maraming salamat. Ingatan tayo ng Diyos. To God be the glory. Sa Panginoon, tayo po ay nakatapos na po ng Christian preaching sa bali to. Praise the Lord, tayo po ay nakapagtapos ng safe. At salamat sa pag-iingat sa Panginoon. Patuloy na pinangangaral po natin ang kaligtasan na sa ating Panginoon. Maraming salamat po mga karomans sa 116 feet. Maraming salamat sa mga suporta. To God be the glory.